Bigla na lamang natapos umano ang layunin ng ICI pagkatapos lumutang ang pangalan ng Pangulo na siya umano ang may utos ng lahat. Partikular na ang pag-deliver sa kanya ng mga quote-unquote basura. Hindi biro ang mga bilyones na laman ng mga maleta na kung tawagin nila ay basura. Ang mga basurang ito ay dugot pawis ng mga mamayang Pilipino na tapat na nagbabayad ng buwis ng buong tiwalang ang perang ito ay gagamitin para sa ikauunlad ng lahat. Ang basura pong ito ay kayang-kayang magpagaan at magsalba ng buhay ng mga Pilipino. Ang mga basura pong ito ay kayang makapagpakain, makapagpaaral at makapagpa-ospital at makapagbigay ng maayos na tirahan sa bawat pamilyang mas nangangailangan. Ngunit ang basurang ito sa kasamaang palad ay di umano ginamit para sa pangsariling interes ng iilang tao lamang at kasama na diyan di umano ang ating Pangulo. Pangalawa, culpable violation of the Constitution. Binanggit na ito ni kagalang-galang na si Father Bernas sa kanyang komentary na The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. A komentary na the culpable violation of the Constitution must be understood to mean willful and intentional violation of the Constitution and not violations committed unintentionally or involuntarily, or in good faith or through an honest mistake of judgment. Kasama sa complaint ang aligasyon na nagkaroon ng Pangulo ng pag-bypass sa ating justice system, ng kanyang hinayaang maipadala ang dating Pangulong Presidente sa ibang jurisdiksyon, partikular na sa International Criminal Court para doon litisin. Nangyari ito sa pamamagitan ng pagkilos ng PNP na alam nating lahat ay sumusunod at nasa ilalim ng direktiba ng ating Pangulo. Pangatlo, betrayal of public trust. Sa kasong Emilio Gonzales versus Office of the President acting through the represented by Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. et al., sinabi ng ating Korte Suprema na the Constitutional Commission eventually found it reasonably acceptable for the phrase betrayal of public trust to refer to acts which are just short of being criminal but constitute gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, and gross exercise of discretionary powers. In other words, acts that should constitute betrayal of public trust as to warrant removal from office may be less than criminal but must be attended by bad faith and of such gravity, seriousness as the other ground for impeachment.